Sumagot si Marta, "Alam ko pong mabubuhay siyang muli sa huling araw kapag bubuhayin na ang mga namatay." Sinabi ni Jesus sa kanya, "Ako ang bumubuhay sa mga namatay at ako rin ang nagbibigay buhay. Ang sumasampalataya sa akin, kahit mamatay ay muling mabubuhay. Ang sino mang nabubuhay at sumasampalataya sa akin ay hindi mamamatay kailanman. Naniniwala ka ba sa sinabi ko?" Sumagot si Marta, "Opo, Panginoon, sumasampalataya ako na kayo ang Kristo, ang anak ng Diyos na hinihintay naming darating dito sa mundo." Ano ang mga palatandaan ng muling pagdating ni Kristo at ng katapusan ng mundo? Lumapit sa kanya ang mga tagasunod niya at nakipag-usap ng sarilinan. Sinabi nila, "Ano po bang palatandaan ng muli niyang pagparito at ang katapusan ng mundo?" Sumagot si Jesus, "Mag-ingat kayo na hindi madaya nino man, sapagkat marami ang darating sa aking pangalan at sasabihing sila ang Kristo, at marami ang kanilang ililigaw. Makakarinig kayo ng digmaang malapit sa inyo, at makakabalita kayo na may mga digmaan din sa malayo. Ngunit huwag kayong matakot. Ngunit hindi pa ito ang katapusan, sapagkat magdidigmaan ang mga bansa at mga kaharian. Magkakaroon ng tagutom at paglindol sa iba't ibang lugar. Ang lahat ng ito'y pasimula pa lang ng mga paghihirap na darating. Lilitaw ang maraming hubad na propeta at marami ang maililigaw nila. Lalaganap ang kasamaan at dahil dito, manlalamig ang pag-ibig ng maraming mananampalataya. Ngunit ang manatiling tapat hanggang sa wakas ay maliligtas. Ipangangaral sa buong mundo ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos upang malaman ito ng lahat ng lahi, saka darating ang katapusan." Napakarami ng paglindol at sakuna na naganap sa daigdig. Nagkaroon na din ng mga world wars at hindi mabilang ng mga civil wars magpahanggang ngayon. Naglabas din ng mass production ng mga relihiyon at nawala na halos ng interes ang mga tao dito dahil nalilito na sila sa dami. Pasama na din ang pasama ang mga tao at halos na ipangaral na din ang magandang balita sa lahat ng uri ng tao dahil sa internet at mga social media platforms. Hindi ba't palatandaan na ito na tayo ay nasa dulo na ng kasaysayan ng daigdig? Kapag may nagsabi sa inyo, "Narito ang Kristo," huwag kayong maniwala, sapagkat lilitaw ang mga di tunay na Kristo at mga huwad na propeta. Magpapakita sila ng mga kagilagilalas na himala at kababalaghan upang malinlang kung maaari pati ang mga pinili ng Diyos. Tandaan ninyo ang mga ito. Binigyan ko na kayo ng babala habang hindi pa nangyayari ang mga ito. Kaya kung may magsabi sa inyo, "Naroon ang Kristo sa ilang, nariyan siya sa silid," huwag kayong maniniwala. Sapagkat ako na anak ng tao ay babalik tulad ng kidlat na lumiliwanag mula sa silangan hanggang sa kanluran na makikita ng lahat. Maraming magpapakilala sa huling araw na sila ang makabagong Kristo at marami ang maniniwala sa kanila. Ang muling pagbabalik ni Kristo ay hindi lihim, kundi hayag sa lahat ng tao. Magdidilim ang araw. Hindi na magliliwanag pa ang buwan at mahuhulog ang mga bituin mula sa langit. Ang mga bagay sa kalawakan ay mayayanig at mawawala sa kani-kanilang landas. Pagkatapos, makikita sa langit ang tanda ng aking pagbabalik. At makikita nila ako na anak ng tao na dumarating sa mga ulap na taglay ang kapangyarihan at kaluwalhatian. Sa malakas na tunog ng trompeta ay ipapadala ko ang aking mga anghel sa lahat ng lugar sa mundo upang tipunin ang aking mga pinili. Ganoon din naman, kapag nakita ninyong nangyayari na ang lahat ng sinasabi kong ito sa inyo, malalaman ninyong malapit na akong dumating. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, umasa kayo at maghintay dahil malapit na ang pagliligtas sa inyo. Modernity, high-tech era, solar eclipse, lunar eclipse, mga lindol, pandemya, global warming at marami pang tanda sa langit na nagpapahayag na tayo ay nasa huling kabanata na ng panahon. Tandaan mo ito,
Magiging mahirap ang mga huling araw dahil magiging makasarili ang mga tao. Sakim sa salapi, mayabang, arogante, mapang-insulto, masuwayin sa magulang, walang utang na loob at hindi makadiyos. Ayaw nila makipagkasundo sa mga kaaway nila. Malupit, walang awa, mapanira sa kapwa, walang pagpipigil sa sarili, at galit sa anumang mabuti. Hindi lang iyan, mga taksil sila, mapusok, mapagmataas, mahilig sa kalayawan. Ipinapakita nilang makadiyos sila pero hindi naman nakikita sa buhay nila. Ang talamak na kasamaan at imoralidad ay isa sa tanda ng muling pagbabalik ni Kristo. Halos lahat ng tao ngayon ay inaangkin na sila ay naniniwala sa Diyos. Ngunit hindi naman ito makita sa kanilang mga buhay, sa isip, sa pananalita at sa gawa. Tungkol sa araw o oras ng aking pagbabalik, walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit. Kung ano ang mga ginawa ng mga tao noong kapanahonan ni Noe, ay ganun din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. Sapagkat ng mga araw na iyon, bago dumating ang baha, ang mga tao'y walang inatupag kundi ang kumain, uminom at mag-asawa, hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Wala silang kaalam-alam sa mangyayari hanggang sa dumating ang baha at nalunod silang lahat. Ganyan din ang mangyayari sa pagdating ko na anak ng tao. Kaya maging handa kayo dahil hindi ninyo alam ang araw o oras ng pagdating ng inyong Panginoon. Tandaan ninyo ito. Kung alam ng isang tao kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, magbabantay siya at hindi niya hahayaang pasukin ng magnanakaw ang kanyang bahay. Kaya maging handa kayo, dahil ako na anak ng tao ay darating sa oras na hindi ninyo inaasahan. Napakarami ng tao ang nagtangkang i-calculate ang pagdating ni Kristo, pero nabigo lang sila dahil walang nakakaalam na eksaktong pagdating niya. Pero isa lang ang malinaw, darating siya sa panahon na hindi natin inaasahan, kung saan normal lang ang ating ginagawa. Dadating na siya, maaaring mamaya, bukas o ngayon. Handa ka na ba sa pagbabalik ni Kristo? Ang pagbabalik ng Panginoon ay katulad ng pagdating ng isang magnanakaw sa gabi. Mangyayari ito habang inaakala ng mga tao na mapayapa at ligtas ang kalagayan nila. Biglang darating ang kapahamakan nila. Ngunit kayo mga kapatid ay hindi namumuhay sa kadiliman, kaya hindi kayo mabibigla sa araw ng pagbabalik ng Panginoon. Sapagkat hindi tayo itinalaga para sa kaparusahan, kundi sa pagtatamo ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Namatay siya para sa atin, para kahit buhay pa tayo o patay na sa pagbabalik niya, ay mabuhay tayo. Noong panahon ni Noe, matiyagang hinintay ng Diyos ang pagsampalataya ng mga tao sa Kaniya habang ginagawa ang barko. Ngunit 8 tao lang ang sumampalataya at pumasok sa barko at nakaligtas sa tubig. Ang tubig na ito'y larawan ng bautismong nagliligtas sa atin sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo. Hindi ito paghuhugas ng katawan, kundi pangako natin sa Diyos na hindi na tayo gagawa ng anumang bagay na labag sa kalooban niya. Sumampalataya sa nagawa ni Kristo para sa atin. Pagsisihan ng mga nagawang kasalanan. Si Kristo ay siyang barko na magliligtas sa atin sa paghuhukom sa katapusan ng daigdig. At ang katapusan ay tunay na malapit na. Ramdam na ito sa kalikasan, sa mga gawi ng tao at modernisasyon. Kung noon ay nilinis ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig, ay sa apoy na ito lilinisin sa katapusan ng daigdig. Kung paanong binubunot at sinusunog ang masasamang damo, ganun din ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Ako na anak ng tao ay magpapadala ng mga anghel at aalisin nila sa aking kaharian ang lahat ng gumagawa ng kasalanan at nagiging dahilan ng pagkakasala ng iba. Itatapon sila sa nagliliyab na apoy at do'y iiyak sila at magngangalit ang kanilang ngipin. Ang matutuwid ay magniningning na parang araw sa kaharian ng kanilang ama. Kayong mga nakikinig, dapat ninyo itong pag-isipan.